Okay. Hello po and welcome back sa isa na namang walang kakuwenta-kuwentang video natin ngayong araw. And, for today's video, siguro pagpapatuloy lang natin yung isang video doon sa isang hearing ng Magna Carta for Seafarers. Okay, kukuha lang tayo ng video dito kay, Senator Pia Cayetano. Okay, eto po yung video niya galing sa Facebook page po niya 'to. And, parang ano, parang sa tingin ko medyo hindi ko alam kung sinasadya niya pero siyempre nandito siya sa video and, para maipakita na nagtatrabaho sila sa Senado and, parang ano siguro, eh, Pinay in action nakalagay dito Pinay in action. Teka lang, laki yan, ayan malaki na pala. Pinay in action tapos, parang ewan ko, parang medyo may pahapyaw na gusto niyang ipakita rin na kasi nakaisa na siya dun, eh, naka 1 point na siya dun sa hearing nila dun sa budget ng DepEd, okey, kay Senator Raffy Tulfo. Eto naman, yung marami siyang, interpellation, marami siyang tanong kay Senator Raffy Tulfo kasi etong Magna Carta of Seafarers ay ginawang, urgent ni PBBM and, so siya yung ano, ah, main sponsor nito. Pero may nakita akong isang post, hindi ko lang mahanap kung nasaan, may pinost si ex-Senator Bam Aquino 'no. Yung author, siya yung gumagawa ng, da-draft ng batas ng bill, okey, yung author. Tapos etong bill na 'to ay parang nagawa na siya matagal na. Parang na-propose na nga 'tong bill na 'to ni Senator, Ramon Revilla Jr. past few years ago. And then ngayon kasi ginawang, dineclare ni PBBM na urgent itong bill na 'to kaya eto ang sumalo ah, si Idol Senator Raffy Tulfo. Kaya, parang siguro copy-paste niya lang, pero ewan ko kung pinag-aralan niya. Ngayon, siyempre kailangan na pagdebatehan 'to, eh, si Senator Pia Cayetano naman parang maraming nakikitang loophole, yung mga butas na puwedeng hindi klaro 'pag naisabatas 'to. So siya mas gusto niya lang i-ano, ilinawin yung batas na ipapasa nila para mapaganda, 'di ba? Pero yun nga, parang ine-emphasize dito ni ano, ni Pia Cayetano na para nga mapaganda, pero yung part na 'to yung medyo nagkasagutan na sila dito sa ano, yung sa argument nilang domicile at saka residence, okey? So, eto na yung part na nilinaw niya na hindi naman sila nag-aaway para lang 'to sa kagandahan ng batas na pinapasa nila. Kasi pagdating naman sa ano, sa, House of, Representatives, hindi pa rin naman 'to yung final, eh. May mga babaguhin pa rin sila, may mga idadagdag, may papagandahin. So, kahit na sabihin nating maganda na yung nagawa nila dito sa Senado, pagdedebatehan pa rin nila 'to sa, ano, House of Representatives, 'di ba? So, eto play natin yung ano, statement ni Senator Pia Cayetano. To begin with, I only pointed that out precisely for the need for clarity. Ayoko ho nang magulo kasi lalong ikagaganda ng bill ng sponsor natin kung maganda yan. At ang akin hong mga comments eh hindi lang ho dahil kagustuhan ko, katulad po ng sinabi ng ating sponsor. Siyempre kahit para sa akin kahit sinong senador gusto mapaganda yung batas na ipapasa niya, 'di ba? Ang laking tulong na nga na nagsa-suggest siya na ikagaganda kasi abogada siya, eh. Alam niya yung batas, kung sa kanya hindi malinaw yung batas na ipinapasa niyo, eh, paano pa yung mga normal na tao, 'di ba? Eh, di mas nakakalito sa mga normal na tao, siya na nakakaintindi ng batas, eh, magulo pagka binasa niya. So, mas maganda kung
mas specific yung mga provisions para mapaganda yung bill, 'di ba? At saka hindi naman yung voice naman dito ni Senator Pia Cayetano, ano lang, easy lang siya kasi gusto niya lang linawin. So, para sa kanya hindi 'to galit, hindi siya galit dito para itanong yung mga bagay. Re-remain siya sa argument kung malinaw ba o hindi, okey? So yun nga na topic na natin yung, domicile at saka yung residence na debatehan nila. Ngayon marami pa rin siyang ni-raise dito sa video 'to, pinanood ko 38 minutes. Tapos, medyo may na-amend, may dinagdag, may inalis. So para lang klaro na eto yung nag-interpellate na rin si Senator Joel Villanueva kasi nga pumasok na rin yung question ng kung TESDA ba, kasama ba yung TESDA dun sa, pag-certificate para sa mga seafarers. Ayan, ngayon dito nagko-consult si Senator Raffy Tulfo. Ito nga precisely na pakinggan natin kung ito yung part na yun. So si TESDA, so this should be clarified. If it is STCW, it's no longer with TESDA when it comes to certification. What is stated here, Your Honor, distinguished colleague, is that TESDA remains would remain the certifying body in developing programs. The programs, but Yes. not the Training individual, but Yes. not certifying the Yes. individual. They are certifying the program. Ayun yung hindi malinaw dito sa provision dito sa batas na pinapasa nila kasi sabi ni Tulfo kanina na kasama yung TESDA dun sa mga government agency na pwedeng bigay ng certificate. Nagbanggit siya ng mga eskwelahan, yung marina. Tapos nag-interpolate naman to si Joel Villanueva, sabi niya hindi daw kasama ang TESDA. So kung sa kanila hindi malinaw, paano pa sa mga normal na tao? Nabanggit ni Senator Pia Cayetano na kung ako ordinaryong tao pupunta ako sa TESDA para magpa-certificate, ipapasa-pasa ka na naman sa mga ahensya ng gobyerno kung saan ka kailangan magpa-certificate at pumunta, 'di ba? Yun yung kailangan mapag-aralan, okey? Ito na yung part na medyo nanggalaitin na, na hindi na nakayanan ni Idol yung yung mga argumento ng mga senador tungkol dito sa bill na pinapasa niya. Kasi usually sanay siya na kung ano yung sinabi niya, yun na yung mangyayari. Yun na yung kailangang gawin. Eto, na siya, nasupalpal siya ni Joel Villanueva na akala niya sasagipin siya. Tapos ang daming tanong ni Pia Cayetano na contradicting dun sa bill na pinapasa niya. So, hindi normal sa kanya yung mga nangyayari dito. Okay. Mr. President, Your Yes, Honor, Your Honor. tapos na po yung period of interpellation natin, Yes, period yeah. of amendments na ito. Sana ang request ko lang po, Natawa si Pia Cayetano eh. Para lang matapos na yung hearing na to. Hindi pa nga tapos yung hearing. Sinasabi niya na tapos na yung yung oras ng interpellation. Nagtatanong pa lang siya ng wala pa siyang inaamin dito sa katanungan na to, no? So, tapos sinasabi pa nga ni Pia Cayetano na kailangan kung gusto niya, tutulungan niya para mapaganda yung bill at tutulungan niya na i-amend. Kasi sa bandang huli, bago pa yung hearing na yun, nilabas mo na ikaw yung magpapasa ng batas na yan Sa'yo mapupunta yung credits na yan. Kahit na napaganda ng ibang mga senador yan, kukunin mo lahat ng ng credit dyan Yung sinasabi nilang credit grabber. Yun dun sa programa niya, parang ang pagkakasabi niya ito yung regalo ko sa inyo. Hindi man lang niya sinabing regalo namin sa inyo kasi 24 senators kayo dyan. Ilan ba yung sumuporta dyan sa bill na yan? 'Di ba? Hindi lang, it doesn't take a man to pass a law by himself. So, yung sinasabi mong ikaw ang
main sponsor niyan. Pero hindi lang ikaw yung nagpasa niyan. May kasama ka pang ibang mga katrabaho mo sa Senado. Tapos meron ding House of Representatives. Tapos pipirmahan pa yan ng presidente. Kaya hindi lang ikaw ang gumawa niyan. 'Di ba? Pinapaganda pa nga yan ng mga katrabaho mo diyan sa Senado, yung mga kapwa mo senador eh. Tapos ano, ang daming butas. Tapos gusto mong ipasa kaagad nang wala man lang binabago, 'di ba? Okay, continue Idol pala. Sabihin niya sa akin kung ano yung amendments niya and I will say whether I accept or not. And if I do not accept it, and I will explain. Ang nangyari po kasi, pina-explain niya muna ako. The right thing to do na kailangan i-clarify yung mga bagay. Bumabalik tayo sa interpretation. And then Oo. after ma-explain ko, pwede niyang i-amend at pwede niyang hindi. Yung in-explain mo naman, kahit nakasama niya yung resource person mo, hindi pa rin klaro. Napapahaba lang po tayo. Bakit hindi na lang po niyan, Mr. President, Your Honor? Napapahaba kasi hindi mo alam yung bill na pinapasa mo. Kailangan mo pang tumingin magtanong uli sa resource person mo, kaya napapahaba. Dapat pagka tinanong ka, sagot ka agad. Kasi dapat napag-aralan mo na yan. Sabihin na lang kung anong gusto yung amendment, anong linya yon, and then I'll say accept or not. If I don't accept, Di ba ganun naman ginawa ni Pia Cayetano? Tinanong. Tapos nung sasagot ka na, doon na nagkakaroon ng oras na kailangan mag-antay ng oras dahil tatanong ka pa sa resource person mo, 'di ba? Kaya napapatagal. Kasi pagka binalik na sa kapag sinagot mo na hindi pa klaro, edi tatanungin ka uli kung anong eskwelahan ang certified na pwede magbigay ng tapos magbibigay ka na naman ng isang eskwelahan. Tapos tatanungin ka uli, hindi mo na lang specify lahat ng eskwelahan na nagbibigay ng certification din, 'di ba? Kung kinlaro mo na isang tanong, sinagot mo na lahat ng eskwelahan, tapos sasabihin mo hindi kasama ang TESDA, edi hindi ka na tatanungin uli, 'di ba? Kasi alam mo na eh. Kung hindi mo alam, edi ikaw rin yung nagpapahaba eh. accept, and I'll tell the good senator from Taguig why I'm not accepting. Dito medyo na to, yung sa tingin ko magaganda naman yung sinasabi ni Pia Cayetano. So I don't see anything wrong na hindi ma-accept, anong tawag nila sa Italiano, consilio eh. Minsan mas marami pa akong vocabulary words ng Italian kaysa sa English at saka Tagalog eh. Na may mental block ako pagdating sa anong consilio. Yun, pinapayo. Mas magandang yung pinapayo sa'yo. Yung depende pa sa ipapayo sa'yo kung i-accept mo hindi. Kung maganda naman, di ba? Bakit mo i-refuse? Para mapabilis lang po tayo. Okay? Hindi yan sa mabilis o hindi eh. Yung mapaganda. Kahit na di ba nga may first reading, second reading. Alam ko ito third reading na to. Pero alam kong urgent din to. Pag sinabi mo namang urgent, kahit araw-arawin niyo yan, mapapasa niyo yan eh. 'Di ba? Kasi minsan pagka first reading, tapos sa next week yung second reading, tapos pag hindi urgent. So pagka urgent, pwedeng araw-arawin niyo, pero hindi kailangan madaliin para lang maisabatas to. Kailangan mabusisi mabuti, 'di ba? Para rin to, ito yung sinasabi kong para sa mga mahihirap na tulong. Hindi yung tutulong ka na nga lang, panay butas naman. Eh di bubutasan din yung ng mga amo nila ng seafarers yung batas. Eh di hindi rin para sa mga mahihirap, 'di ba? Pag-isipan natin yung hindi lang yung naisulat mo na ipapasa na ng trabaho ng mga senador. Siyempre lalo na si Pia Cayetano, sinasabi ko nga, abogado, alam niya yung batas. Kung may loophole, takpan. Solusyonan, 'di ba? Kaysa naman po, kailangan pa muna ako magpaliwanag, babasahin niya, kailangan ko pa magpaliwanag, and then hindi siya satisfied sa paliwanag ko, then magkakaroon ng debate. Hindi naman yun yung paliwanag mo. Ang paliwanag mo yun, binabasa mo lang din sa kung ano nakasulat yun, hindi mo naman pinaliwanag eh. Nang tinatanong na sa'yo na kailangan mo magpaliwanag, kahit yung mga resource person mo, hindi maipaliwanag, kaya hindi klaro.
Wala, patay ng mga Pilipino. Kawawang mga Pilipino. Hindi ko sinabi may hirap nating mga kababayan naghihikahos, sabi ko, kawawang mga Pilipino. Ate. At kapag halimbawa na satisfy siya sa paliwanag ko, then hindi na siya mag-amend. Humahaba lang po tayo, Mr. President, Your Honor. Kung gusto niyo po. Naririnig sa background yung tawa ni Pia Cayetano. Kaya nga parang pinost niya to, para pang-asar na rin kay Idol. Sa tingin ko, you made the right move to post this one. Maglatag na po ng banig dito. Kahit maglatag ka dyan, kung mali-mali naman yung pinapasa mong batas, walang kwenta rin yung paglatag mo dyan. Mas mapapabilis ka nga kung i-accept mo yung mga payo ng mga senador. Hindi lang ni Pia, nag-interpolate din na Senator Pimentel. I-accept mo kung ikagaganda ng bill. Hindi mo na kailangan maglatag. Kung gusto mo maglatag dyan, para lang maipasa nang hindi ginagalaw yung bill mo, tatagal at tatagal talaga kayo dyan. Maglatag ka na ng banig. Unan. Welcome to legislative work, Mr. President. No. Ang tagapagsalba niya, si Mig Zubiri. Kaya 1, 2, 3. Okay. Paliwanag ko, then magkakaroon ng debate. At kapag halimbawa na satisfy siya sa paliwanag ko, then hindi na siya mag-amend. Humahaba lang po tayo, Mr. President, Your Honor. Kung gusto niyo po, maglatag na po ng banig dito. Sa unan. Welcome to legislative work, Mr. President. No. Suspended. Parang sinalba siya ni Mig Zubiri para hindi siya mapahiya. Yun yung naniniwala ako sa kasabihan. When emotions are high, intelligence is low. Yan yung laging sinasabi ni Attorney Libayan. Naniniwala ako doon. Ito isang patunay na emotional na si idol nyo. Kaya wala na siyang yung argumento niya lumihis na, hindi na tungkol dun sa bill na pinapasa niya. 'Di ba? Kaya sinuspend na muna yung hearing. Tapos ito naman si Senator Pia, ang lakas mang asar. To legislative work, Mr. President. No. Pinapatahimik na si Pia Cayetano. Alam naman natin lahat na senador sila, kahit na yung pangalan na lang nila. Wala na yung Senator Pia, Senator Mig Zubiri. Na yun? Understood na yun. So yun lang ang gusto kong pakita sa inyo. Na isang taon pa lang yun in 5 years ang Cora, 5 years pa na na ganyan, walang pasensya. Kaya hindi umaatid ng hearing sa ibang wala siyang, uupo na lang dyan, hindi naman mag-interpolate siguro dahil wala siyang pasensya. So yun lang, gusto kong maipamahagi sa inyo itong video na walang kakwenta-kwenta. Hindi ko sinabing si idol nyo Sabi ko itong video na ginagawa ko. Para lang maipakita sa inyo walang kakwenta-kwentang video na tinatahak natin ngayon dito sa video ko. Sana may natutunan kayo. Okay? Wala lang, na-enjoy ko lang tong video ni Senator Pia Cayetano. Ayun, naka-like na ako. I-heart ko pa nga heart. Salamat po, Senator Pia Cayetano, sa video ito. At marami kaming natutunan sa iyo. Okay? Okay, yun lamang po. So, please, paki-follow po ako sa Facebook page. And sa YouTube channel ko, paki-subscribe naman po ako. And sa mga naka-follow na, tsaka nakapag-subscribe, maraming salamat po. And salamat po sa mga lahat ng sumubaybay dito sa walang kakwenta-kwenta nating video ngayon. Okay, papaalam na ako hanggang sa susunod. Maraming salamat po ulit. Okay, ciao.